Marami na ako nakausap na OFW dito sa South Korea para sana encourage sila na mag-invest sa kanilang healthcare para meron tayong magagamit kapag hindi na tayo employed, kapag nag-retire na tayo. Pero karamihan sa kanila, na-reject yung aking proposal. So same reason, dahil sabi nila bata pa daw sila, healthy, at meron silang short-term healthcare. Not knowing, this is the right time na mag-invest tayo sa ating long-term healthcare na magagamit sa ating retirement. Unang-una, bata ka pa, mura ang mabayaran, healthy, at sigurado ma-approve yung ating policy. At tatandaan natin, yung short-term healthcare na provided ng ating company during productive years lamang yan. Ibig sabihin, kapag nag-retire ka na, hindi mo na madadala yan kahit gaano pa kaganda ang iyong short-term healthcare. At mahirap din naman mag-start mag-invest kapag ikaw ay medyo maedad na, 40, 45, 50, dahil wala ka ng time para ma-maximize yung growth ng iyong investment. Pangalawa, mahal ang babayaran. At pangatlo, kung meron ka ng karamdaman, maaaring hindi na ma-approve ang iyong policy. Kaya mas maganda mag-start habang tayo bata pa, habang healthy pa tayo at meron pang active income dahil mahirap din mag-invest kung wala tayong pambayad. At huwag nating iasa sa gobyerno o sa ibang tao ang ating retirement. Walang ibang responsibilidad dyan kung hindi tayo. Walang ibang mag-i-invest dyan kung hindi tayo din lang. So mag-start mag-invest habang meron pa tayong active income. Marami sa ating mga retirees ang walang healthcare. So marami din yung namamatay sa mga simpleng sakit dahil wala silang pampagamot. So yun sana yung gusto nating iwasan. Kaya kailangan natin talagang mag-invest sa ating healthcare. At ang magandang pwede ko i-offer sa iyo is Kaiser 3-in-1. So ito ay long-term healthcare. Ibig sabihin, pwede itong magamit even beyond our senior years. Kahit 70 ka pa, 80, magagamit natin yan. So ito ay 3-in-1. Meron tayong healthcare, life insurance, at investment. Kapag tayo nagkasakit, meron tayong magagamit sa ating hospitalization. Kapag tayo kinuha ni Lord, meron tayong maiwanan sa ating pamilya. At kung tayo nabuhay ng mahabang panahon, mako-convert sa savings yung ating ibinayad kay Kaiser. Kaya walang talo sa ganitong investment. At ito yung first investment na dapat meron tayo, healthcare, para may protection tayo sa ating mga investment. Kasi yung iba, inuuna yung pag-business, kaya nung sila nagkasakit, anong nangyari? So, na-withdraw yung kanilang investment, nalugi yung kanilang business kasi wala silang protection sa kanilang sarili. Kaya dapat tama yung ating pag-i-invest. Unahin lagi ang healthcare para matibay ang ating financial foundation. At kung interesado ka na mag-invest, just let me know to guide you.